Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Ano ba kayo mga kapatid? Amen? Okay. So, alam nyo, nung tinatanong po ni JM kung ano yung kakantahin namin sa choir, sabi ko sa kanya, alam po yung blessings. At sabi ko nga nawa, ito ay naging blessing na sa inyo. Yung mensahe ng awit, hindi na po na ipakita doon sa aking monitor or sa ating TV, sa ating dito. But ang sabi po doon, kung inyong titignan ang pamagat ko ng blessing, sabi niya, without your goodness, minsan po tutudaan na natin yung goodness sa Panginoon. We always say that God is good. Tama ba? All the time. But there are times yung tutudaan na natin, sabi nila dito, without your goodness, without your love. Doon na yung goodness sa Panginoon. Pati yung pag-ibig niya, pinagtutudaan na. Sabi niya, as if every promise from your word is not enough. Parang hindi na sapat, Lord, yung pangako mo. At ano na nangyari sa mga pangako mo. Tapos sabi niya, all the while, you hear each desperate plea. Sabi niya dyan, cause what if your blessing comes to raindrops. Ayan. So later on, sabi niya, paano kung ang pagpapalas that like the raindrops, and what if your healing comes with God who hears. There are times po, tayo ay umiyak sa Panginoon. Para bang sinasabi natin, what if 1,000 sleepless night are what it takes to know you're near. May mga pagkakataon na hinahayaan ng Diyos na may problema tayo para makita ng Diyos na nakita natin ang Diyos ay nasa atin. So, yun po yung aking pinatutuan sa song. At sabi niya, blessing in disguise. Sabi niya, your mercy is a blessing in disguise. Again, good morning everyone. And I hope that everyone is now attending sa Panginoon. Sa kanyang salita, ilang oras at kailang minuto lang po tayo. At alam ko po na bawat isa'y pinagpala, dahil na kayo nandito ngayon. Dahil ka nandito kayo ngayon. Amen ba yun, mga kapatid? Amen. So, pwede ko po bang hihingin sa iyo na sa ilang pagkakataon o sa ilang minuto ay lend me your ears. Sabi nga na isang tagapagsalita. At hihiling niya na makinig po tayo dahil ito po sa ilang Diyos. Naniniwala po tayo na ang Panginoon ay isama sa atin at sa pagkakataon ito na gawin sa ating pag-aaral at maganda po yung pag-aaral natin sa pagkakataon ito. At again, na-miss namin ating pastor, dahil ito si M. At alam ko ay nasa nag-take ng work right now. Right? Si Brad po ay nag-take ng work right now. Kaya let's continue to pray for Brad. And we pray na ito'y kanyang matipasa para may attorney na tayo dito sa church. So, kagalangan natin may attorney na blaming it. At natin pastoralisan natin last week ay wala niya siya, nandun po sila. But next week, I think we are arriving this week, right? Wednesday. And by Wednesday, we have a prayer meeting. When we miss yung ating pastor, ay natin kayo prayer meeting. Not because of our pastor, but because of our God. Ay hindi tayo mong bawat. Last Wednesday, ay si Elmer po nagkano sa atin at minawar niya tayo dito sa mga deceiver at na-mention nyo nga po dyan. Ito, ayaw po tawagin the kingdom of Jesus Christ kasi sasalahun na po yung pangalan ng Panginoon sa Kristo. But rather, nila po yung kaya po yung balita. At kaluman-luman po ang mga nangyari at ang tawag po dyan, kingdom of not Jesus Christ. Ayaw po gamitin yung Jesus Christ. Na yung sa mga narinig kong senior
Sayang, patawa lang yung Wednesday, nag-i-miss yung mga preaching. Sayang po. At sayang, sabi ko nga, Elder, one time, nag-hero, Elder, ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, Elder, kung ako nagsalita, ilan natin, ilan kami. Ilan ng mga leaders. Sabi ko, kung gawin kaya natin na every Wednesday, lahat ng ating na prayer meeting, complete attendance, parang sa estudyante, di ba? May complete attendance, ha? May complete attendance, eh. Pagkatapos yung ay meron silang tinatawag na binibigay na, tawag dito, medal ba o any recognition, tama? Complete attendance. Kaya ang biro mo nun, Elder, siguro by next year, meron tayo complete attendance. By December, ang complete attendance will receive itong mga packages na to. Ako naniniwala. Isa po ako dun na kompleto ang attendance. Okay, magpakatotoo pa ako, napinunan. Dahil mag-desire ako, baka mayroong grocery item, mayroong sakabang bigas, kompleto attendance yan, nasa complete attendance. Hindi mo po, at least, pag-iisip dito tayo, narinig ko eh, tama? Sabi ko, natawagan si Biko tayo nasa sabi ko, sigurado ko, marami po sa inyo, kahit na nasa biyahe, maganda makikinig kayo. Because meron tayong desire na makuha yung price na yun by December. Hindi na rapon-rapon, wala na rapon. Basta complete attendance, ito bibigay sa inyo. Bakit sigurado ko, kami ako kasama. Complete attendance tayo. Pero mga kapit, nakakuluto yun. If yung mag-motivate sa'yo para lang kumain, huwag po. The fact na ang Panginoon ay napakabuti sa atin, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkanila sa atin, ay sa Pilipina wala pang pagkudulan. Di ba? Bakit tayo kailangan kung may ganun? Di ba? Bakit tayong bata? Yung mga bata na nila, sige, sunod ka, give you trip kita sa Jollibee. Kasi sunod lang yung bata because may Jollibee. Hindi naman tayo bata din. Pero anyway, sabihan ko na nasabi ko lang po yan dahil nung Wednesday at habang nag-curious tuloy ako about dun sa panonood nung dahil sa devotion ni Elder. Sabi ko, pasabi na kung itong to, naku, karuman talaga. Yung sinasabi niya doon, si Carlos na kasi tao. Using the Word of God, particularly yung sa Romans chapter 12, verse 1, you present your body as a living sacrifice. Wow, grabe! Iaalay mo ang katawan mo, pagkakaloob mo sa Diyos, ginagamit mismo ang salita ng Diyos para sa kanyang benepisyo. Ang tao naman, yung kumana pa ang Bible, sorry for the term, yung mga alam niyo, iba-libre yung anak mo sa store, magkakaroon ka ng ganito, magkakaroon ka ng gano'n. Sige po, papasok ka na po. Kasi, talking about heaven, pagka hindi mo ginawa yan, hindi ka makakarating ng langit, mapupunta ka ng impyerno, at pagka ito'y sumari, may angel of death. Grabe talaga. All of these things, mga kapatid, sabi ko, eksakto naman sa aking pong preaching, naalala ko kasi yung devotion natin, Elder. Sabi ko, tama ito, preparation for the Lord. Ano yung I am the Lord? This is the third, kung natatanda nyo, last time, sinare ni Elder sa atin, the light, di ba? At ito po yung pagkakaano na natin. At marami pong tayo na natutunan sa the bread of life. Yung una, the light of the world. Di ba? Natatanda nyo last week, and this is the third week, and this is I am the Lord. Okay? So, again, let me call your attention. Huwag muna mo rin palang isip nyo. Sa dahil lang, tatanggalin ko ito mga kapatid. Kasi, mas, po, naikaroon, punta po ako dyan. Kaya hawakan ko na lang siya.
sabi yan, I am the Lord. Sa inyo, gaano kahalaga ang pinto sa bahay? Gaano kahalaga yun? Siguro lahat ng bahay may pinto. Lahat ng bahay may pinto. Tama? Pagka walang pinto, hindi ka makakatulog. Yun ang gate. There was a time na pagka yung gate ay hindi gano'n na isara, nakabahan ka na, hindi nakasara yung gate. Naisip ko, naisara ko ba yung gate? Babalik ako sa bahay para lang, siguro hindi mo, naisara mo yung pinto, naisara mo yung gate. Saan ang dahilan? Kasi baka may pumasok. Diba? So, yun po yung ano natin. At kaya napakahalaga, ang pinto ay napakahalaga. Dahil dyan tayo dumadaan, alam nyo, at ito'y kailangan namin na mabantayan na nakasara at wala makakapasok na magnanakaw sa loob. Dahil pag kaya na nakabukas, alam nyo yung naging ikot ang mga mapuputi, mga alata, pagka nakita nila, diba? So marami na po mga alakan. At dito lang po sa church natin, dahil may nakalakan na natin, napasok tayo dito. Pero yun hindi po bukas, yun nagpuyasa sila pumasok. Ngayon, tingnan niyo po ang ating pag-aaral na ito, that I am the Lord. So, huwag mo naman may pag-isip nyo mga kapatid. Kasi no, kung i-attention nyo, dahil kadalasan ko magkakaroon ako po dyan, sabi ko nga, may isa may pagkaisda kayo, kaya ako po lumalakad. At yan po yung natutunan ko, dahil habang daw lumalakad ka, bibihira ang tao nakakatulog. Dahil lumahan gumagalaw ang mata niya. Pero pagka naiwan yung mata niya sa gitna, sigurado tulog yung tao niyo. Yan po ay natutunan ko sa pagsasalita, sa bangko, pagdudunging seminars, at ito yung nagagamit ko, at sinasabi ko, the art of public speaking. Yan. The art of preaching. So, kaya there are times lumalakad ako. So, tinan po natin. At gusto ko po makita nyo, itong, kukunin ko po yung pointers ko. Apat na po ito. Yung acronym na DOOR. Yan. The door. I am the door. Yan. So, tingin nyo po. Gusto ko, nakita nyo, apat na puntos na po yan. Buksan po natin doon sa talatang binasa ni Ate Betty. Yan. Buksan nyo po. At makikita nyo po dito sa ating screen. At pero gusto ko buksan nyo, pero dyan makikita nyo po. Ang sabi ng Panginoon, verily, verily. Yan, tingin po. Yan, gusto ko buksan nyo, bagaman ito'y in-open ko na sa ating sa screen natin, sa screen, para kung makita nyo yung ating kung gusto i-puntos. Sabi dito, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth, sabi yan, climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. So, maliwanag po ito. Sinabi ng Panginoon, pagka nakita niyo po yung word na verily, verily, yan po ay binibigyan niya ng diin. Okay? Binibigyan niya ng diin niya, para bang yung natatanda yung sa Nicodemo, sabi niya, paano ko makakarating, Lord, sa iyong karya, how can I inherit? Very, very, I say unto you that he must be born again. Binibigyan niya ng diin yun, kailangan ba ipanganak ang muli? Ito. So, binigyan niya po lang dito, sabi niya, pinapaliwanag niya about the door into the sheepfold. Yan. Kailangan, pagkaya nyo, merong so, ano yan? Yung nag-climb dyan, yan ay hindi yung shepherd. But rather, yung po yung tinatawag natin thief and robber. Naalala ko, sabi ko, pati yung pinag-iwalay pa ng Panginoon ang thief and robber. Yung yun ang magkakaiba. Parang isa lang. Parang isa lang. Pero, as I learned, ang thief pala, thief. Ito palang thief. Ito yung nanakawa ka na walang force. Yung bang hindi mo alam kung yakawang ka. Ito yung magaling magsalita. Uy, alam mo, mag-English mo sa amin. Ang ganda ng return. Yan. Yan. Ewan ko sa inyo, kasi na po natin yan. Meron kang 10% a month. Biruin mo, yung 10,000 mo, may 10% monthly.
1,000 sa loob ng 10 months. Pogi mo na yun 10,000. Galing, ano? Hanggang sa iyo naman, interesado ka. Ito na po tatanungin, sino na naguyo na ng yan. May mga naguyo ng multi-level marketing. Yan, tinatawag ka. Nagiging ka pera, may return na ganito, etc. etc. Hanggang isang araw, ito nawala na. Hindi mo na makita. Noong unang buwan, bibigay pa sa'yo. Pero sumunod na buwan, wala na. Mamalit. Diba? Pero kayo, nakakuha nito, mamalit. Alam ko yung ilan sa inyo na dahil na tunay. Ito lang po sa bangko. Sabi nga ng iba kong mga kliyente, Mari, bakit ka, hindi lang nag-i-interest sa inyo sa bangko? Bakit ito? Merong bangko na ang laki ng interest. May libreng cellphone na, nagbibigay pa ng appliances, nagbibigay pa ng sasakyan. Samantalang sa iyo, ang interest lang ito. Samantalang sa kanila, ang interest ganito. Yan. Yan po yung yan yung bangko. Yan, medyo, alam niyo yung mga bangko nagsara eh. Tama? Nabiktima kayo dito. May kliyente ako ganyan. So, sabi niyo, Mani, dito man ang interest sa iyo. Dito, laki ng interest. Ang tayo yun. Siguro ang interest sa 5% pa. Yan, yung may mga tayo deposit naman, 5%. 6%. Doon po, umaabot ng 12 to 15%. Sabi ko, grabe naman yun. May libre pang cellphone. May libre pang TV. O ano man, washing machine. Ano gusto mo? Laptop or everything. Depende sa amount na ilalagay mo. Tapos, ang araw, mga kapatid, yung kliyente ko, pumunta na sa akin. Sabi niya, Mani, nangyari dun sa bangko. Nagsara. So, di ba sabi ko sa inyo, the higher the interest, the higher the risk. Sinabi ko sa kanya yan, ganito po yun. Huwag kayong magpapalilang sa mga tao yan, the higher the interest. Parating itong ano yan ha, pagka kayo naglalaro, especially ng stocks, bibigyan ko ng something. O Bitcoin, yan, may mga nagbi-Bitcoin. Mga kapatid, mag-iingat kayo dyan. Una, malaki ang return. Ang laki ng return yan. Kahit ako naiinganyo, pero hindi ako naglagay dyan. Kasi ano lang yan eh. Wala yan. Wala kang pinanghahawakan. Hindi yan time deposit na pinanghahawakan mo. Meron kang talagang instrument. Meron kang time deposit certificate. Yan po, wala. Para lang pera mo yan sa Paymaya. Paymaya. Ano pala? Gcash. Yan. Tama ba ako? Gcash. Pera mo yan. Ano lang yan? Sa inyo, ganyan po yung thief. Hindi mo alam, ninanakawan ka. Kasi magaling magsalita. Ayan. Yung robber naman, ito yung hino-hold up ka talaga. Hold up to. Yan. Tinututukan ka, at pagka ikaw naglaban, sasaksakin ka, kukunin yung iyong mga gamit. O kaya, hatakan niya, nakamotor. Kaya kayo mga kapatid, wag kayo nagsi-cellphone. Cellphone habang kaya tapos bigla may dumaan na riding in tandem, hinablot na, wala ka na. Yan yung robber. Ibig sabihin, by force. Okay, nakita natin yung pagkakaiba. So, mga kapatid, ito yung sabi diyan. So, sabi diyan, ay mag-ingat tayo dahil pinaliwanag po about the door, sheepfold, by the door into the sheepfold. Yung hindi dumadaan dyan is a thief and a robber. Verse 2. Tignan po yung verse 2. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. Ibig sabihin, kung ikaw, papasok ka sa, alam mong bahay, yung tao naman, makikita mo kung bahay niya yun eh. Kasi eksakto pumapasok na, may susi, pumapasok, kanya yung bahay. Pero pag kaya ni humahakbang, alam mo, hindi kanya yung bahay. Tama? So, yun yung pinapaliwanag ng Panginoon. So, kung makita nyo, una pong puntos ko, para letter D. Ano ang Panginoon sa atin? He is a defender. Yan. Yung alin yun eh. Kasi po, ang sheepfold, pakikita ko po sa inyo, yung number point ko, He is our defender. Tingnan nyo po yung unang natin, picture po natin about the sheepfold. Yan. Ayan. Nakikita nyo po ito. Ito po yung mga sheep. Literal, mayroong shepherd na siya nagsisilbing parang pinto. At wala makakapasok doon kung hindi dadaan doon sa pinto. Pagka yan humakbang,
Mga kapatid, yan po ay paghakbang na yan po yung magnanakaw. Sigurado na tayo. Yan po ay ginagawa nila yan para ma-secure yung ship. Right? At kuminsan, tayo naman, ayaw natin ng boundary ganito. Ayaw natin yan. Para bang nasasakal tayo. Naalala ko tuloy nung bago kami mananampalataya. Sinasabi ng aming pastor, wag kayong yung gabi-gabi na magpa-party-party kayo, mga kapatid, iwasan yon. Ang tanong, yan ba mga kasama nyo ay mga mananampalataya? Kasi kung hindi mananampalataya, doon ko nakuha sa aming pastor yon, okay lang makisama, wag lang makisama. Ngayon, pagka alam nyo na ay gabi na, umuwi na kayo. Huwag na kayo magpapagabi. At sinasabi rin ng nanay ko yan, ng tatay ko yan, at para bang tayo sakal na sakal. Bakit ganun? Yung mga friends ko inaabot ng alas 12, alauna, tayo pakalupit naman ni pastor, pakalupit naman ni nanay. Di ba? Inaano natin, grabe naman, wala namang kalayaan, silinggit na inggit ako sa kanila. Hindi nyo alam, yung mga kabataan, kaya kayo pinagsasabihan ni nanay, ni tatay, ng pastor, maging ng ating leaders, dito, protection yun. Protection natin yun. Iyan po yung protection natin. Akala nyo, limitado lang tayo. Pero hindi po tayo limitado. Dahil yan po ay ginagawa lang para tayo maproteksyonan. Yung shepherd po, yan po yung, nakita nyo, yan po yung shepherd niya. Yung shepherd ay, makita nyo, nakabantay. Siya nagsilbing, talaga parang pintuan. Hindi niya pinababayaan. Dahil alam niya, anytime pwedeng pumasok ang mga wolves, ang mga lions, kaya proteksyon, mga kapatid. So, defender. He made that, itong shepherd, ginawa niya para pag-ingatan niya. Napakasarap po nun. Kaya nga, alam niyo, sa atin, sa pag-aaral natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Alam natin yan dahil Psalm 23. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me to the path of righteousness because the Lord is my shepherd. Tapos sabi doon, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Alam niyo yung katiyakan, pinoproteksyonan ka ng Panginoon? Ano man ang mangyari, hindi kanya pababayaan. Tingnan po ang verse 3. Tingnan po natin, para makita niyo yung pagkakasunod-sunod po ng ating Ayan. To him, the porter, or ito yung the gatekeeper, open it, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Gusto ko makita niyo dito, mga kapatid, yung word na He calleth his own sheep by name. Yan. Sino sa inyo yung mga alaga ditong mga fur babies? Yan. Yung mga pangalan? Yung mga pangalan, di ba? Pagka tinawag nyo, takbo na kaagad. Kami po yung merong 6 na fur babies. Pagka tinawag mo, alam na nila yung pangalan nila. Di ba? Pagka tinawag mo, CJ! Takbo na kaagad. Naggulo-gulo na. Alam mo ba? Sabi ko, talaga naman ang Panginoon, pagka tinatawag tayo sa pangalan natin, yung bang meron kang intimate relationship, pagka tinawag, hindi ka tinatawag na, hoy, hindi ganun Natawag ka by name. Ang maganda dito, napansin ko po, sa Isaiah 49 verse 16, I think one time, meron pong nagtanong na, okay lang ba yung may tato? Sabi tuloy ng mga nagtatato, Panginoon nga may tato Sabi, ang Panginoon nga may tato Pero mga kapatid, hindi ito tato. Kung gusto lang sabihin ng Panginoon dito. Isaiah 49 verse 16. Sabi, behold, I have engraven thee upon the palms of my hand. Gusto ko po makita nyo dito, yung graven thee, yung isinulat kayo sa kanyang mga palad. Alam niyo kung ano po yun? Hindi po ito tato. Ito po yung time ng Panginoon na habang siya ay nando sa krus ng Kalbaryo, alam niyo habang pinupukpok ang nail na yan sa kanyang palm of his hand, kayo po naalala niya. Minimension niya kayo habang siya ay nagtitiis sa paghihirap. Alam niyo, kanino niya kayo kamahal.
Wow, totoo ba yun? Sinabi po dyan, I have graven, sabi, I have graven thee upon the palms of my hand. Special ba tayo? Lala ko tuloy si Pacquiao Meron ako yung nakita na nakasulat dun sa kanyang puso. Di ba? Yung pangalan ng kanya, si Jinky. Pangalan ng kanyang mga anak, nandito, naka-engrave. Sabi ko, nakakatuwa naman ng Panginoon. Kilalang kilala tayo ng Panginoon dahil even to the point na ibibigay niya buhay niya, hindi niya kayo nakalimutan. He knows you by name. And even sabi ko nga, yung buhok natin, alam ng Panginoon, even your tears, iniipon yan. Ganun kayo ka-special sa Kanya, mahal na mahal. At ang makita niyo po dito ay yung another point is yung makita niyo dito, siya po yung ating overseer. Ayan. So, una, our defender. I defend you from all of this talagang wolves, lions, and anything na kayo'y mapapahamak. And I oversee. Titingnan ko kalalagayan niyo. Mga kapatid, napakasarap po naman na pagka sinabi natin na ang Panginoon po natin ay talagang nandyan at tinitingnan niya tayo. Sarap mga kapatid. Kaya nga sabi dun hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga doon sa The Lord is my shepherd, I shall not want. Di na ako mangangailangan pa. For you maketh me to lie down in green pasture. Wow! He leadeth me beside the still waters. Biro nyo, kumpleto Panginoon. May pagkain na, may tubig pa. Tinitingnan ko na parati kayo malusog. Kaya yung iba sa atin na malusog, pinagpala kayo ng Panginoon. Di ba? Bakit? Makikita sa inyong katawan pa lang ay makikita na ang pagpapala. Di ba? O, di ba? Okay, kaya huwag kayo healthy kayo kasi blessing yan. The fact that you're here and healthy, tingnan nyo nga kapatid, yung katabi nyo, healthy ba yan? Healthy ba? Yan. You are blessed. Ayan. Si Rosa, sabi niya, niyakapan niya, healthy ka. Ayan. Huwag niyo na tingnan kung sino yung katabi ni Rose Ann. At habang nakikita ko po siya, at ako rin naman ay natutuwa sa Panginoon. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Dahil nasaksihan ko yung katabi niya, nung bata pa, hindi naman ganyan kalaki. Pero ngayon, ang laki na. Okay. Kaya, yan ang blessing, mga kapatid. Hindi yung wala ka ng makain at payat na payat ka. Tama? Tama? Amen? Amen ba, mga kapatid? Oo, di ba? Oo. Kaya, itinin nyo po. Ayan, medyo nag-ano lang po yung ating ano. Pero tuloy po tayo. Tuloy natin. Dahil, sabi po dun sa, sabi po dyan sa ating sumunod na, ay sa John chapter 10, verse 4 and 5. Mga kapatid, gusto ko pong tingnan yung maigi to dahil ito, masasalamin nyo, buhay natin ito, mga kapatid, sa Panginoon. As we are the sheep, and He is our shepherd. Napaka po nito. Tingnan nyo po. Tingnan natin, mga kapatid. Ito ay 4 and 5. And when He putteth forth His own sheep, He goeth before them, and the sheep follow Him, for they know His voice. Ayan. And a stranger, sabi sa verse 5, and a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of the stranger. So ano po yung makita natin dito? Habang hinihintay po natin na mayon po ito, meron lang po ipapakita sa inyo. Pero dito, gusto kong makita nyo na ang sheep at shepherd ay napakaganda ng relasyon. Alam ng sheep, pagka shepherd niya ang tumatawag. Kasi, ito alam nyo, ito ay, bagamat hindi ako nung kabataan, yung likod po namin bukid. Okay? Bukid yung likod namin. Nung mga year 1970s pa yan, bukid po yung likod namin. So, pagka kami nandun, at may pagkakataon na kailangan ako ng nanay ko, ang nanay ko po marunong pumito. Marunong pumito ang nanay ko. Alam ko, pito ng nanay ko yun. Kahit ang nagpapalipad ng saringgola, alam ko, si mama ko yun. Sandali. Kasi mama ko nun, pagka hindi ka kagad dumating, meron ng
pagpasok mo sa pinto, pagpasok mo, hatawin ka nun. Kasi bakit? Umaalis ka, hindi pa tapos yung trabaho mo eh. Kaya pagka narinig ko, pito ng mama ko yun, nahatawin ako nun, takbo na ako, iwanan ko na po yung ginagawa ko. Kasi, pero pagka iba po pito, alam ko, hindi ko pito ng nanay ko yun. Sabi ko, naalala ko tuloy itong ano natin. Pagka, sabi doon sa verse 4, sabi niya, when he putteth forth his own sheep, and he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Ayan, maliwanag na maliwanag po. Alam niya yung boses. Tingnan mga kapatid. Pero pagka raw stranger, sabi sa verse 5, ay hindi niya to sinusunod dahil alam niya na hindi naman yun ang boses ng kanyang sheep. Shepherd. Gusto ko po tingnan nyo, meron ako ipapakita sa inyo na ito'y kinunan mismo sa lugar ng Israel. Kung saan ang ilang mga Pinoy nagkakatuwaan, na sabi niya, paano tinatawag yung sheep? Ayan, papakita natin. Gusto ko po makita nyo. Ito. Ayan, gatekeeper. Tingnan nyo po panoorin nyo lang po. One more time. Look at them, look at them. Was that cool or what? You will never have the same again. Ayan. Ayun yung mga kapatid. Ayan. Jesus is our shepherd, know his voice, and follow him. Ayan. Ito yung mga kapatid. Ginagaya ng tika. Di ba? Narinig nyo? Tinanong kung ano yung sinasabi mo pag tawag mo sa sheep. Tika. Di ba? Tatlo nag-try. Tika. Walang pakialam yung mga sheep, di ba? Kain lang sila. Tika. Wala. Tatlo nag-try. Tama? But when the shepherd called, yun din salitang yun. Tika. Di ba? Mga kapatid, lumapit. Ano makita nyo po doon? Sabi diyan ay makita natin dapat alam natin yung boses ng Panginoon. At ito isang bagay na kailangan po maintindihan ng mga tao dahil ang mga tanging siya po ang pwedeng tumawag lang sa kanyang mga sheep. Wala na pong iba. Itong gusto kong mention, kung meron po kayo maririnig, na other than this other than what we are saying, mga kapatid, huwag po kayo makinig doon. Kasi pagka alam yung hiwalay ito sa salita ng Diyos, mga kapatid, ingat po tayo. Kasi sa kayo dadalhin yan? Sa kapahamakan. Kaya nga dapat, sabi niya, pagka alam mo, tinatawag ka ng siyang shepherd, dapat, tika. Oy, ang Panginoon yun, shepherd yun. Sunod ako. Dahil bakit? Huwag ka na mag-alala. Dahil hindi ka niya ililid to danger or anything na makakapahamak sa'yo. Ito'y para sa iyong ikabubuti. Amen ba no, mga kapatid? Para ito sa iyong kabubuti. Kaya nga, my sheep know my voice and they follow me. Later on, makikita niyo po yan. Bagamat hindi ko po
maano dito sa ating pag-aaral, pero binibigyan na din dito, uulitin po yan sa mga darating. Na maaaring si pastor o si elder magsasalita, pero may mga sinabi doon sa my sheep know my voice and they follow me. Yan po ay maging maliwanag na kung kayo ay ang sheep ng Panginoon, tupa ng Panginoon, tayo susunod. Ang problema ito, meron na pong isang bagamat di ko na napakita, meron po dyan halo-halo naman. Halo-halo yung mga tupa nila, halo-halo. Hindi ko lang po naipakita na eh. Short na po ako to para sa natin. Halo-halo sila. Yung isang shepherd may tupa, yung isa may tupa rin, yung isa may tupa. So sabi nung paano nyo nalalaman? Halo-halo, wala pong tatak yun eh. Hindi katulad sa baka, may tatak, di ba? Yung tinatatak, yung may tatak. Makakita nyo ang baka, pagka mag-isa palengke, pagka bumili kayo, makita yung skin ng baka, kung minsan may tatak. Doon po nila na-deter, ito, akin yun, may tatak yan, ito, akin yan, yan yung tatak ko eh. Tama? Sa sheep po, kahit halo-halo, wala pong tatak yan kasi meron silang makapal na skin, tama? Na pinaka-covering nila. Mga kapatid, hindi ko lang po na dito, yung isa tatawag, parehong shepherd sila, nag-ano sila sa isang malaking sheepfold. Okay? Pagka tumawag yung isa, una niya ilalabas, pagtawag niya, yung iba, lahat kumakain. Pero yung shepherd one, na pagka tumawag, yung boses niya, ang titingala lang, yung para sa kanya. Tapos yayayain na. Susunod na yun. Ang sheep po ganito. Hindi po ang sheep na una, tapos nasa likod po yung shepherd. Hindi. Makita niyo po, ang shepherd lumalakad habang tumatawag siya, sunod na sunod po yun. Kung saan naririnig niyo yung boses, doon po yun. Kasi ang sheep po, kapag tingnan niyo, ito po hindi po siya ganun katalino. Okay? Pero nare-recognize niya pagkasalita, pagka-boses ng kasyang shepherd. So maliwanag mga kapatid, ang problema ito. Sa atin, kung bakit ito po ay binigyan ng diin ng Panginoon, as a parable, ay binibigyan ito diin para sa atin. Kung ikaw ay tupa ng Diyos, ikaw ay susunod. Pagka hindi ka sumusunod, hindi ka sa Kanya. Maliwanag po yun. Tingnan niyo pong maigi ginagawa niyo. Kasi baka mamaya, ay hindi, attend ako. Hindi po yung pag-attend ng church. Kaya one time, may kausap ako. It so happened, ito po yung kapatid ni Norbing. Siya ay miyembro ng isang sabihin na natin, religious group na talagang ang kanilang pananampalataya, gano'n na lang, kailangan umaattend po yan. Yan po ay iglesia. Okay? At siya po ay kailangan umaattend, kompleto attendance. Alam mo, nainggit ako doon, elder. Kasi nung inalam ko, may mga pagka pala, ikaw ay may attendance. Mga kapatid, may attendance. Talagang pagka dumating ka sa may attendance, may video sila, may makikita pagpasok. It so happen ako po naman ay naininyahan ng isang kliyente. Ako yung pumunta. Just to observe. Hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. Wow, tahimik. Pagpasok mo pa lang, tahimik. Tapos wala silang dalang Bible. Walang Bible. Pulang sila, tahimik talaga. You have to observe yung upo ka kung sa kailid nung dito po kayo, ayan. Talagang susunod ka, hindi ka pa pwede hindi sumunod. Tapos may video, makita may video, kaliwat ka lang, may video. Yung pala kung saan yung video, yun yung attendance. Nandito si ganon. Check, nandito si ganon, nandyan si ganon. Tapos pagka hindi ka pala umatin, okay? Tatanungin ka, bakit hindi ka naka-attend? Sukdulang ikaw nasa ibang bansa. Sukdulang nasa ibang bansa ka. May attendance. Mga kapatid, ang galing. Tapos, tinanong ko yung kapatid na Norbing, paano ka ano ba ang katiyakan pagka ikaw para makarating sa langit na bayan? Kailangan mo raw maging miyembro ng kaniyang iglesia at ikaw ay sumunod sa pinag-uutos ng iglesia. Pagka hindi ka nakasunod, impyerno ka. Wow, masarap ituro siguro yung elder, masarap ituro. Para si Kibuloy.
Ayaw nakikibulay, galing. Pagka hindi ka sumunod, impyerno ka. Kukunin ka ng angel of death. Pati dito ito lang sa akin. Medyo nainggit ako. Kasi nung nalaman ko, mahigit 4 na milyon ang miyembro nila. Elder. Sabi ko, wow, niloloko na ng taong ito. Ang mga tao niya, miyembro niya, sukdulang nire-rape niya, ang mga kabataan, binibigay pa nung nanay. Nung magulang, alang-alang lang na makasama sila sa langit. Grabe talaga. Mga kapatid, pero 4 na milyon miyembro. Sabi ko, grabe to. Niloloko na, nagpapatuloy. Tayo naman, hindi naman tayo niloloko dito. Yung katotohanan sinasabi natin. Pero mga kapatid, ito lang. Linggo, atin kayo. Hirap na hirap kayong umatin. Bakit? Naintindihan naman ni Lord eh. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ganito eh. Naintindihan man ako nila. Naku mga kapatid, ang tanong, ito lang ang tanong. My sheep know my voice and they follow me. Magkaroon tayo na salain natin. Sumusunod ka ba sa Panginoon? Kasi kung sumusunod ka, malamang na malamang talaga, kanya ka. Kasi my sheep know my voice, yan may sabi. Hindi naman ako eh. Sumusunod ka ba? Hindi ka na ba kailangan pilitin? Kapag pinipilit pa, parang umatin na church, mga kapatid, may tanong ako sa inyo, talaga bang ikaw ay sa Panginoon? Kasi baka hindi. Baka hindi ka sa Kanya. Think about it. Ang kaating dito, nagpapasalamat ako sa church po na tinatag ng Panginoon. Dito sa lugar na to, MCBC. Dahil katotohanan po sinasabi na, ang mabigat katotohanan na sinasabi, pero ayaw sumunod ng iba. Anong problema? Baka hindi kayo sa Kanya. Tingnan niyo po ang ginagawa natin. Maliwanag po yan. Tapos tingnan po natin, yung 7 and 8, binigyan po ng diin. John 10, 7 and 8. Tingnan niyo po Ang sabi diyan, then said Jesus unto them again. Inulit niya uli. From 1 to 10 lang yan Verses 1 to 10. Ang sabi niya, verily, verily. Wow. Binibigyan nila. I say unto you, I am the door of the sheep. Ako ang daan. Tuloy po natin yung verse 8. Sabi sa verse 8, all that ever come before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Mga kapatid, may mga nagpunta na doon. Ito po yung kwento niyan kung manin nyo, yung mga Pharisees, noong mga time na yon, nangangaral sila. Teaching them about the law of Moses. Ito yung sabi ng batas. Pagka Sabado, hindi ka dapat magtatrabaho, ikaw i-observe yung Sabbath day, nagkataon ng Panginoon. This is a background. Pagdating sa chapter 9, meron pong bulag na mula pagkabata, bulag na siya. Pinagaling ng Panginoon, Sabbath day. Sabi ng mga Pharisee, anong klase yan? Yan ba'y sa Diyos? Hindi siya sa Diyos. Gumagawa siya sa Sabbath day. Ang problema, ang Sabat, hindi po ginawa Para, alam nyo, yung bang, meron ka tutulungan, sabi nung hindi kita tutulungan. Sabat day. Hindi ganun Ang mga taong to, legalist, yung bang, they're trying to observe the law. Pero mga kapatid, ang puso naman nila, malayo sa Diyos. So, binibigyan niya ng diin, itong mga taong to nagtuturo sa inyo, pero hindi katotohanan tinuturo. Kaya nga sabi ko, noong time na Maria Clara and yung time na sikat na pinapanood pa nga ni Elder na naging interesado ako. Ano ba pangalan? Maria Clara and Ibarra ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko ito. Ano ba pangalan? Ibarra? Anyway, kung ano man yun, mga kapatid, noong pa man niloloko na sila. Sa anong dahilan? Naloloko na noong pa man niloloko na panahon pa lang ng Kastila, niloloko na tayo. Sinasabi, ang Biblia na nasa Latin, ito yung gawin nyo. Di ba, mapupunta kayo sa impyerno? Di ba? Kung ang galing nga ng hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga taong religious leaders. Ang dami na po niyan. Natatandaan nyo si Aguila. Yung matabang malaki tiyan. Ay, nakalimutan nyo? Bago po lumabas ito, doon pa rin sa Davao. Ano pangalan nun? Senyor Aguila.
Tapos nakita ko si Kibuloy, merong word na agila. Hindi kaya magka-membro yun? Parehong-pareho style. Tama. Doon din po yun. Di ba, nung nahuli siya, may word na naalala ko agila. Parang may agila nga. Senior agila. Naniloloko rin ng tao, mga kapatid. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung mga thieves and robbers. Kaya paano nyo malalaman ang boses ng Panginoon? Ito. Ang kanyang salita, pagka kayo hindi umaattend sa church, sa prayer meeting, or any activity of the church, mga kapatid, di nyo narinig ang kanyang salita. Paano nyo malalaman pagka iba ngayon na nagsalita? Paano nyo malalaman na, tama yung sinasabi ditong taong ito? Paano nyo malalaman? Hindi nyo nga narinig eh. Hindi nyo nga naririnig sa pag-aaral. Nag-aaral ba kayo? Kaya tuloy, ito po, sasabihin ko sa inyo, kaya ang dyablo, pinipilit, huwag kayong matend. Huwag kayong matend ng prayer meeting lang yan. Huwag nyo matend yan. Huwag kayong matend ng worship, okay lang yan. Para huwag nyo marinig ang salita, para madali kayo ng mga thieves and robbers. Mga kapatid, ito yun. Tuloy natin ang sabi niya, pagdating sa verse 9, I am the door. Inulit na naman niya, ako yung door. Your defender, your overseer. I am the door. By me, if anyone enters in, he shall be saved. Secured. Saved. Sabi niya, and shall go in and forth, go in and out and find pasture. Ito. Yung po ba'y lumalabas ba sila dun sa sa sheepfold? Lumalabas yan. Sabi, sunod. Pagka lumabas, inililid, di ba? Psalm 23, He leadeth me beside the still water. Wala namang tubig dun sa sheepfold eh. Pero, pagka tumawag sila, taka, sunod na yan. Tapos alam nila, lead by the green pasture. He leadeth me beside the still water. Kasi alam niya, yan yun eh. So, ligtas na, may provision pa Panginoon. Di ba? So lahat naligtas at kasama si sheepfold, huwag kayong mag-alala. For the Lord is my shepherd. Iingatan niya kayo. Amen ba daw mga kapatid? Amen ba? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? O kuminsan ito naman ang teknik ng dyablo. Sinabi ko na po sa inyo ito. Habang kayo nandyan, lilipad ang isip nyo, yung hinihipan ng mata nyo, nakakatulog na kayo. Di nyo tuloy naririnig ang salita niya. Tama? Bakit? Inaantok na po kayo eh. Saan ang dahilan? Kasi Sabado pa lang, puyat na. Okay? Nanonood ng mga telenovela. K-drama pala. Yan, ha? So, tuloy po natin. Yung sumunod, another O. Another O. Ano yun na? Defender, overseer, now, an overall provider. Wow! Siya ba magpo-provide ng needs nyo? Siya ba? Yes. Huwag kayong umasa sa anumang bagay sa mundo to kung hindi ang Panginoon. Nakuha niyo po ba yun? Huwag niyo asahan yung pera niyo. Isang araw mawawala yan eh. Di ba natatandaan niyo nung COVID? Natatandaan niyo yung kwento ko nung COVID? Ang dami-daming pera. Sukdo lang 1 milyon isang araw, babayaran ko kayo, pasok niyo lang asawa ko. Ang security niya nasa pera. Tama? Naligtas ba yung anak niya, asawa niya? Hindi. Namatay. Sukdo lang kaya niya magbayad. 1 milyon isang araw. Babayaran ko, tanggapin niyo lang asawa ko. Wala nga kwarto po. Saan gagamutin? Diyan po sa van. May pera. Ang security niya Sa atin naman ganun eh. Ito, tapatan lang tayo. Pagka walang pera, init ang ulo mo. Tama? Tapatan mo tayo. Wala naman tayong benta. Wala naman tayong pera. Ano ba yan? May papasok akong cheque. Saan na to? Yan, init ang ulo mo. Iniisip mo ganun. Di ba, kailangan instead na mag-worry ka, pray ka na lang. You worship Him. Tuloy po tayo. So again, overall provider. So, pagkatinan nyo po dyan, siyempre hindi mawawala sa inyo ang Philippians 4:19. Ano sabi dyan? Tinan nyo, mga kapatid, kung di kayong matid, di nyo maririnig yan. Tama? Right? Ano yung Philippians 4:19? Sila nakakaalam. Iba, hindi alam. Napakasarap ang panghawakan niya. Isang pangako ng Panginoon yan. Philippians 4:19. Ay, hindi niyo kabisado?
Ala, sulat niyo po yan, guhitan niyo po yan. Ano? Mga kapatid, and God shall supply all my needs. Pagka sinabing all, lahat yun? Ha? Lahat ba yun? Pagka sinabing all, lahat? Amen? Lahat? Lahat? Pero mga kapatid, I would like to specify na isusupply lang ng Panginoon all your needs and not your wants. Ano kailangan mo? Pagkain? Anak, huwag kang mag-alala, bibigyan ka ng pagkain. Damit? Bibigyan ka ng damit. Lahat ng kailangan mo, I will provide. Overall provider ako sa iyo. Amen? Will you trust God for that? Not of your strength, but God will provide. Ayan, no? But my God shall supply. Inote nyo yan, mga kapatid. Isulat nyo yan. Pangako po ng Diyos yan. But my God shall supply all your needs. Sabi niya, all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Mga kapatid, yung verse 10, bibilisan ko na lang po at sa bandang uli, meron po akong bibigay sa inyo yung konting hamon. Ayan po, verse 10 po ng yan. Ayan po. Tingnan niyo po rito. The thief cometh not. Ito, tingnan niyo po maigi. Yung thief na yan ay padala ng diablo. Ano po? Yan yung mga false teachers. Yan. The thief cometh not but to, take note of this, to steal, to kill, and to destroy. Take note of this. I come that they might have life and that they might have it more abundantly. Take the word. Gusto ko po makita nyo dyan, yung thief. Sulat nyo po ito, mga kapatid. Thief is to steal. Ano yung pwede niyang steal sa inyo as you... Ito sabi nila, di ba, once saved, always saved. Hindi nila pwedeng nakawin sa inyo ang kaligtasan. Agree? Yan po sa atin, mga kapatid. Huwag kayong maniwala na mawala kaligtasan. Pero ang tanong ko, ligtas na ba kayo? Kaya nung isang discussion namin dati, Elder, alam natin, meron tayo dito, na miyembro natin, napunta pa sa iglesia. Tama? Paano nangyari yon? Sabi nga nung iba, ito yung tanong, actually doon sa Bible study namin, tanong, yung ba ay talaga ligtas na? Kasi nakakilala, tapos nagpunta pa sa paniniwala na si Kristo, hindi Diyos. Paano yun? Sabi niyo ang kaligtasan hindi nawawala. Wala, ang ganda ng tanong, mga kapatid. Kung ang kaligtasan hindi nawawala, di dapat ligtas yun kahit lumipat pa ng iglesia. Ang ganda ng tanong, mga kapatid. Tingin niyo ligtas? Ulitin ko Ito, bagamat di ko kilala yung elder. Huwag mo na sabihin pangalan. Pero kilala ni elder, kilala niyo, hindi ko kilala. Hindi ko kilala, no? Hindi. Pero tiyak na lumipat. Yan Si elder na nagpapatotoo. Pero ang tanong ito, yung taong yun nakakilala, kaya katulad natin, kayo na nandyan, naalam nyo yung katotohanan na ang tanging makapagliligtas lang sa inyo ang Panginoong Kristo by grace through faith. Only grace alone. Yun ang sinabi, huwag na kayo maniwala sa iba. Ibang reliyon, ang sinasabi, maging miyembro ka, sumunod ka. Miyembro ka, sumunod ka. Sa atin hindi, kahit maging miyembro ka, hindi ka ligtas. Kung hindi ka, tumanggap sa Panginoon. Napakaganda po nun sa atin Maliwanag po yun. Ito matindi. Ang tanong ito, miyembro natin, maging miyembro ba yun? Yan, pati siya, tumatango, mukhang kilala nila Yoyong. Yan, mukhang marami nakakilala. Ewan ko kilala nila kapatid na Wilkie. Yan, mga matatagal na yan So mga kapatid, miyembro natin, parang ganyan, umatin, nakikinig ng preaching. All of a sudden, nakita, nawala na, napunta na sa iglesia, na naniniwala si Kristo ay tao, hindi Diyos. Ang tanong, ligtas ba yung taong yun? Kung ang kaligtasan di nawawala, nakakilala rin sa Panginoon dito, sa MCBC, di ligtas. Paano mo dati iduduktong yung dalawa? Ang paniniwala niya ngayon, tao na si Kristo. Ito yung sagot.
Una sa lahat, ang taong yon hindi naging ligtas. Alam niyo, isang example niyan, si Judas. Kasama ng Panginoon, pero maliwanag sinasabi ng Panginoon, yung taong yan, hindi siya. Part na. Ano na siya? Kasama na siya. Apostles na siya. Nakita niya Panginoon 3 taon na gumagawa ng miracle, nagpapakain sa mga libo-libo, nagpapagaling ng mga may sakit, nagbibigay na paningin sa bulak, pero hindi pa rin niniwala. Ano nangyari sa pag-attend natin niya? Miyembro ng church? Wow! Pero ito yung conclusion. Hindi siya ligtas una pa lang. Do you agree with me? Kasi kung ligtas ka, mananatili ka hanggang wakas. Kahit anong pagsubok, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Sapagkat alam mo, siya ang shepherd mo. He will never leave you nor forsake you. Pangahawakan mo yung kanyang salita. Amen ba doon mga kapatid? Ngayon kung ikaw ay tatalikod at iiwanan mo tong sinasabi ng Panginoon, kapatid, hindi ka ligtas. Kahit membro ka pa ng MCBC. Maliwanag tayo doon mga kapatid. Yun nga po sinabi ko doon sa kapatid ni Kuya Norbing. Membro ka, magiging ligtas ka, magpamiyembro ka, sumunod ka. Sa amin hindi. Kahit maging membro ka, hindi ka ligtas, taka siya. Ba't ganon? Ito po yung i-explain ko, naliwanagan. Sa kanya walang katiyakan. Hindi nila alam pag namatay kung langit. Paano yung malalaman yun? Di isang araw malalaman namin kung pagka nandun na kami. Paano kung hindi ka doon pupunta? Hindi niya na alam, masasagot. Sabi ko dito, makakatiya ka. Kahit hindi ka magmiyembro, tanggapin mo lang ang Panginoon. Amen mga kapatid? Yan ang turo ng Panginoon. Hindi turo ni Elder yan. Kasi pagka naniwala ka sa turo ni Elder, turo ni Manny, naku, baka ilid kayo palayo. Yan po, itinuturo namin. Turo ng Panginoon yan. Amen? Turo ng Panginoon yan. Hindi po namin turo yan. So again, mga kapatid, ito, tinin nyo. Bigyan ko lang na, baka hindi ko na ibigay kay Jello eh. Colossians 2:8. Ito. Mga kapatid, ito'y, tignan nyo po yan. Gusto kong guhitan nyo kasi isang babala po yan. Ang Colossians 2:8. Buksan nyo po nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Okay pa ba kayo? Okay. Pasensya na kayo mga kapatid at gusto ko pong bigyan ng dinto. Pero tinin nyo po ang Colossians 2:8. Yan, ilalagay po dyan ni Jel. Bagamat ito po sa Tagalog, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag, ni naman sa pamamagitan ng walang kabuluhang pandarayang katuruan na hindi kay Kristo mula, kung hindi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundo. Mga kapatid, ito, tingnan nyo po, look at the word. Ito, binasa ko sa Tagalog. Beware. Mag-ingat. Pagka nakakita kayo ng beware, di ba? Ingat kayo. Okay, beware. Ano yung pag-ingatan? Lest any man spoil you through philosophy, vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Maliwanag ito. Kung hindi turo ng Panginoon, huwag kayong maniwala. Kaya nga tiniyo, ulitin ko, sabi dito, mag-ingat kayo upang huwag kayong mabihag. Nino man sa pamagitan ng kanilang walang kabuluhang pandarayang katuruan na hindi kay Kristo. Nagmula ko hindi sa tradisyon ng tao at sa alituntunin ng mundo. Paano yung mapapag-ingatan yun, mga kapatid? Mapapag-ingatan nyo kung alam nyo yung katotohanan. Tama? Nakuha nyo? Pero pagka hindi nyo alam yung katotohanan, paano yung malalamang mali yung tinuturo niya? Tama? Nakuha nyo, mga kapatid? So, ayan po, napakaganda. Inilagay na rin po ng ate. Ayan. So, maging babala po ito sa atin. At again, ito po. Ito na yung last point ko. Ang last point ko ay yung verse 10, John chapter 10:10. Ayan. Nabasa natin yon. So, ito na po. Ang last point ko, letter R, rewarder of abundant life. Wow. Ano ba yung rewarder of abundant life? Ayan. So mga kapatid, alam nyo, dito sa atin,
Sabi doon, ano mo uli anak yun, 10:10. Gusto ko mo makita, dalawang ano po yan eh. The thief, sabi niya, the thief cometh but to steal. Ano yung, kung kayo mananampalataya na, alam nyo, ito po, wala na po magagawa sa inyo ang kaaway eh. Pagka mananampalataya na kayo, pagka kanya na kayo, wala na siya magagawa sa inyo eh. Once save, always save. Basta kayo nasa Panginoon talaga. Pero hindi nanakawin niya sa inyo. Sabi niya, pagka ito'y umakyat dun sa sheepfold, okay, nakakyat yung magnanakaw, steal niya raw sa inyo. He will steal. Ano yung steal niya sa inyo? The thief will steal. The devil will steal. Ano po yung steal? The peace and joy. Alam niyo yung peace. Di ba? God gave you peace that passeth all understanding. Right? Tama? Kapayapaan. Pagka nasa Panginoon payapa ka, ang mga tupa po, pagkakasama nila shepherd, naku, makakatulog na maayos yan. Kasi payapa. Pero ang gagawin niya sa inyo is to steal that peace and joy. Kaya tuloy ikaw ay nag-ano ka, ano ba to? No? Pagka ikaw nag-iintindi, nag-worry, yan po yun. Ang worry po hindi galing sa Diyos, galing po sa dyablo. Kaya nawawala yung joy mo eh. Kaya ikaw nag-aalala, kaya kami anxiety. He came, sabi to steal, to kill. Ano yung papatay niyo yung iyong tinatawag yung inyong, sabi po dito, He will kill you through worries, to anxiety. Yan. Para daw, i-destroy niya ang inyong testimony. Atin nyo una, nakawin niya sa inyo yung joy. Nasa inyo pa ba yung kaligayahan at kapayapaan? Pagka may dumating na problema, nasa inyo pa ba, mga kapatid? Payapa pa ba kayo? Na alam mo na, for I know that all things work together for good. Para sa ikabubuti ko to, kaya dumadaan ako sa problema para mas kumapit ako sa Panginoon. Hindi ako bibitaw sa Kanya. Kapit lang. Diba? So, ngayon, pinipilit ang kaaway ganito. Kukunin niya sa iyo yun. Wala na yan. Huwag ka na sumunod sa Panginoon. Tinan mo, ngayon. Wala, di ba? May problema ka pa. Hindi ka naman tinutulungan eh. Pinapatay ka sa pamamagitan ng worry, ng anxiety. Alam mo naman, wala namang magagawa yun eh. And He will destroy your testimony. Kaya ikaw, bilang mananampalataya, ginagawa kanyang, forgive me for the term, inutil. Ayaw kanya maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Saan ang dahilan? Kung ang bawat isa sa atin, diniscourage na, tinanggal na yung peace, tinanggal na yung joy. Dahil sa worries, anxiety, mga kapatid, wala ka nang ipapatotoo. Pero pagka napagtagumpayan mo yan, may ipagpapatotoo ka. Napakabuti ng Panginoon. Nalagpasan ko to. Talaga nga naman. Talagang Panginoon, in His time, talaga nagpo-provide siya. Amen? Alam niyo, mga kapatid, dito po ako magtatapos. Ang Panginoon is the rewarder of abundant life. Ano po yung abundant life? Gusto ko po makita nyo dito, yung kahit ang diablo po, will steal, will kill, and will destroy, gusto ko po makita na that God naman will give you abundant life. Una sa lahat, eternal life. Ngayon, habang nandito kayo, abundant life, how to be abundant? Sabi ng iba, ang ibig mo bang sabihin, maging successful sa buhay na ito? How do you measure success? Is success measured by the things that you have? No, it's not. Sabi ko sa inyo, marami pong tao, ang bilyon-bilyon na, nagnanakaw pa rin sa kaban ng bayan. Alam po natin yan. Bilyon-bilyon na. Sabi nga nila, hindi ko alam kung totoo to, hindi pa naman ako napagbilang. Sabi nila, kung may 1 bilyon ka raw, na tigbibet, ano ba yung example doon? Parang tigsi 50 pesos o 100 piso. Na wala kang coin, yung bill counter. Ang gagawin mo lang, sa buong buhay mo, magbibilang ka lang. Yun ang trabaho mo, magbibilang ka lang. Alam mo, hindi mo rang considering 8 hours lang, dahil yung parang ka nagtatrabaho, ang kailangan mo lang 8 hours na nagbibilang. May kaunting pahinga, bibilang mo lang yung 1 bilyon. Alam mo ba, hindi mo matatapos ang buong buhay mo, matatapos yung 1 bilyon sa 50 pesos. Kaya, diba? Bilang-bilang ka lang. Mga kapatid, ang tanong, asan ang kasiyahan ng tao? Doon ba sa meron siya? Isang araw mawawala sa iyon.
Asan ang security mo? Ang abundant life is this. Ang abundant life po, sabi niya, is not measured by the things that you have, but rather, it is measured by the contentment of the things that you have in Christ. Kung ano meron ka, binigay ng Panginoon, kontento na ako dito. Sabi ng Panginoon, be content of what you have. Maging kontento ka. Godliness with contentment is a great gain. Tama? Kontento na ako. Alam ko sa Panginoon ako, ito lang binigay sa akin. Wala man akong ganyang kalaking bahay. Alam ko, pagdating ko sa langit, may mansion ako. Comfort ko yun. Pero alam ko, pagpapalain pa rin tayo dito. Amen ba doon? The fact na tayo buhay, the fact na mayroon tayong kasalanan, blessing na yan. Ito po ang ano dito. Ito ito pong, alam nyo ba, ang pinakamagaling pong, ang tawag dito, yung nagaling sa marketing and sales, alam niyo, ang Diablo, magaling po dyan. Sa totoo lang, habang tayo nandito, ang galing niya mag-market. Ako pa marketing and sales ang bangko. Di ba? Ako parati kong ganito, pagka po ako may inaalok, even insurance, bago po ako marap sa kliyente, ito tanong ko parati. Pagka kinausap ko isang tao, isipin ko, pinoprofile ko na siya. Ilan ba anak niyan, ano trabaho niyan, ilang taon niyan. Ang iniisip ko ito, kung ako nasa kalagayan niya, ang inaalok ko, ano para sa akin para tanggapin ko itong inaalok ko? Nakuha niyo mga kapatid? Ano para sa akin para tanggapin ko yung inaalok niya? Kung babalitarin ko, mayroong anak niya nag-aaral pa. So, insurance para sa pag-aaral. Di ba? Doon ako magpo-focus. Kung ano yung pangangailangan niya, doon kita dadalihin, doon kita madadali. Hindi pang luloko, kung hindi ito tinatawag ng marketing strategy. Ang Diablo po napakagaling. Ito, bigyan ko kayo ng kwento. Meron pong isang tao po na pinanganak siya sa isang Christian family. Kristiyano, pagmulat niya, umattend siya sa Sunday school, umattend na siya ng mga DBBS, ayan. Lumaki, naka-attend siya sa church, okay? So siya parang, ano ba yan, nanay ko, tatay ko, Kristiyano, pero hindi siya lubusang sold sa Panginoon. Parang he's thinking, ano ba yan, parang hindi ko naman gusto yung sa aming church, ang daming bawal, ang bawal mag-party, ang bawal lang yung ganito, bawal mag-smoke, bawal uminom, ang daming bawal. Siya again, sa Christian family. Dumating po ang punto sa kanya na alam niya yung salvation, pero hindi niya totally tinanggap ang Panginoon dahil sabi niya, ang hirap naman niya pagka, daming mali. So, once in a while, siya sumasideline, pagka, parang katulad ko dati, nasa church, pero iba ginagawa, Sunday Christian, pero hindi man ganon. So, anong nangyari po, na-aksidente siya. Habang siya yung nagda-drive, pupunta sa mga kaibigan, magpa-party-party, ito yung hating gabi, ayaw makinig, siya po'y nabangga. Medyo fatal po yung crash kasama yung mga kaibigan niya. Siguro, kung naanohan nyo, meron pong nangyari dyan, sabi, Marcos Highway, yung umilalim doon sa truck. Okay? Namatay lahat. Ito, ang kwento lang, siya ay nag-aagaw buhay. That's according to nag-aagaw buhay. Sa kwento. So, siya ay isang, sinasabing Kristiyano, pero hindi pa siya tiyak, ligtas. Deep in his heart, alam niya na hindi siya totally ligtas. Ngayon, nag-aagaw po yun. Sabi nila, ang huli daw pong, ito, hindi ko alam sa mga medical ang huli daw pong bibigay ay yung iyong kaisipan about the things na nangyari. Bigay ang puso, pero mahuli daw yun. Ewan ko, hindi ko po alam yun. Pero sa kwento ito, habang siya ay nando sa, nag-aagaw buhay, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Sabi ng Panginoon, you have to decide. Anong gagawin mo? Sunod ka o hindi? Lord, pwede ko pa makita langit? Pakita mo naman langit so that I can decide. Pinakitaan siya ng door. Mamimili ka sa dalawang door na to. Maliwanag na maliwanag. Heaven, hell. You decide. Dalawa lang to. Heaven, hell. Ano nga, Lord,
pwede ko bang makita yung both? Then I'll decide. Alam nyo, pinagbigyan, agaw buhay, brink of death. Sige, pwede ko bang, Lord, sige po, tingnan ko yung heaven. Kasi turo ng ko, na doon sa amin church, ang ganda raw ng heaven. Can I have a look at heaven? So may pinakita siya. Binuksan niya. At yan po yung ipinakita. Wow! May mga anghel. Ang ganda naman ng heaven. Sabi niya, ang ganda. Tapos mayroong throne. Ang ganda. Sabi niya, tama yung sinasabi sa Bible. Ayan, dagang nagkakantahan. Tapos may mga naririnig ng Panginoon, parang nangangaral, parang katulad dito. Hanggang may mga angels lang, may mga tao, tapos may mga angels. Ang ganda ng musika, all of these things. Wow! Ang ganda! Sabi niya, Lord, sabi ng anghel, magdi-decide ka na ba? Heaven na ba? Pwede ko bang makita yung hell? Ang ganda ng niya. Nakita niyo yung heaven, hell, buksan, pero alam niyo yung hell, ang nasa isip niya, alam ko na to. Sabi nung pastor, ito'y may mga uod hindi namamatay at may apoy na hindi kailanman nawawala. Napakainit na lugar. So, dulang narinig niya yung turo nung Lazarus and the rich man na nagmamakaawa si Lazarus, si rich man, na kahit isang patak ng tubig. Sabi niya, malamang alam ko na yan eh. Pero, okay lang bang makita? Agaw buhay ito. Pag gano'n niya, doon sa pintuan, sabi niya, sige, puntahan mo. Puntahan niya. Nandun ang isang naka-tuxedo na si Satan. Sabi niya, dito ka na. Sabi niya, sino ka? Si Satan. Ba't kanya nais mo? Poging-pogi. Alam niyo naman, si Satan po is si Lucifer na napakatalino, na napakaganda, napakagwapo. Hindi ka lalapit. Siyempre, kung may sunga yan at may buntot at may hawak na hindi ka lalapit. Pero poging-pogi. Para mga Brad Pitt ang dating. Yan, ha? So, nakatoksido, mga kapatid. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo. Mga kapatid, magaling ang Diablo po sa marketing, sa sales. Halika na. Tuloy ka. Makikita mo. Sabi, parang hindi ito turo. Ang alam ko, ang Diablo mayroong tinidor, may mahabang buntot, may sungay at kulay pula. Kapatid, ito yung nakita niya. Pasok ka. Ito yung makikita mo. Wow! Party-party! Nakita niya, mga kapatid, nagpa-party-party. Uy, nandiyan pa yung mga kaibigan ko. Masaya ata dito. Nakita niya loud music. May banda. May banda. Kilala niya pa. Yung mga Queen, mga Led Zeppelin, mga ganyan. Mga si John Dobie. Yun na nga. Ayun. Wow, grabe. Masaya dito. Sandali, isip siya. Sandali, ito ba yung Ayan, nakikita mo, sabi ni Satan. Ito, ang ganda. Talaga? Sandali, hindi yata yun yung sila. Nagtatalo isip niya. Nagtatalo, mga kapatid. Ito na nga, di ba nakita? Ang ganda-ganda. Okay. So, tatalo isip niya. Until lumabas siya, at sabi ng anghel, nakita mo na ba yung impyerno? Pero hindi pala totoo yung tinuturo ni pastor. Hindi pala. Sabi nila, mainit daw sa impyerno. Hindi totoo. Mali si pastor. Sabi niya, may mga apoy. Hindi totoo. Mali si pastor. May uod, walang uod. Nagsisinungaling si pastor. Sabi niya, paano? Saan ka pupunta? Malapit na ang oras mo. Sabi niya, nandun yung mga kaibigan ko eh. Tsaka ang saya-saya. Iba, uminom lang, party-party. Andun naman sa langit. Sa church pa lang, nagsasawa na ako. Nakaupo ko dyan, inaantok ako. Tutulog lang ako. Hindi ko pinapakinggan yung nagsasalita eh. Sa akin, lumilipad isip ko. Tapos, ganyan na, buong eternity, uupo lang ako, makikinig, may music, gano'n. Parang boring. Sabi ng anghel,
Saan ang gusto mo? Sige po. Sabi niya, I will decide. Susunod na lang po ako kay Satan. Sigurado ka sinasabi mo? Okay na ako. Talaga? Wala magawa yung anghel, kundi according sa kwento, siyempre kwentungan na lang po ito, tumalikod na, at malungkot, at sabi nung, ito yung diablo, come! Alam mo mga sige, dyan ako. Pinili niya to. Mga kapatid, pagbukas ng pinto, mayroon pang isang pinto. Buksan. Sabi niya, excited siya. Ito na, magpa-party na kami. Pagbukas ng inner door. Again, the door, mga kapatid. Inner door. Ito nangyari. Ito yung nakita niya. Ano nangyari? Bakit hindi na yung party? At naririnig ko na yung mga palagoy ng tao. Ba't naririnig ko na umiiyak? Ba't naririnig ko na nahihirapan? Bakit ganito? Pumasok si Satan. Binakita niyo yung totoong anyo niya. Sino ka? Ako si Satan. Pumasok ka na. You have decided. Nagulat siya. Mga kapatid, sabi niya, pwede ko mabaguhin yung desisyon ko. It's too late. Kasi hindi siya sa Panginoon. Alam niyo kung minsan, ganyan po ang nangyayari sa atin. Right now, you have to decide, are you really going to sa door ng Panginoon? Baka hindi pa. Tandaan niyo po, that door, yung sinasabi ng Panginoon, ito, habang tayo nabubuhay, you have to decide. Again, what is the door? Ang door po niyan, para sa Panginoon, He is our defender, our overseer, our overall provider, and rewarder of abundant life forever and ever with the Lord. Amen ba, mga kapatid? Pipiliin niyo ba maraming buhay dito? At nabubuhay kayo sa kasalanan? You have to follow the Lord. Tandaan niyo po, the door. I am the door. Nawa po ipinagpala tayo ng Panginoon sa Kanya pong mga salitang ito. Nawa po sa pagkakataong ito ay ako po ay naanihan ko na tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na amin pong napagbuni-munihan ng mga bagay na kayo ang pintuan ng sheepfold. And truly, O Lord, with you, we are secured because you are our defender, our overseer, our overall provider, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. And the best thing is you will reward us eternal life and abundant life in this world. Panginoon, tulungan mo kami na ma-realize po ito, na apart from you, we can do nothing. At kung meron isa dito, o dalawa, o higit pa, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo, nawa po, dakilang Diyos ay katulad po ng illustration yon. Maaring right now, you're talking to that particular person na sa pagkakataong ito ay siya po ay nandun pa sa kanya pong pagdidesisyon kung susunod sa inyo o hindi. Nawa po'y makasunod siya sang-ayon sa inyong kalooban. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na makita nyo, Panginoon, ang aming patutuo, ang aming buhay na ito. Kung kami ligtas na, huwag nawang ibigay pa namin ang aming joy, ang aming peace sa kaaway. But rather, O Lord, makita namin that you are our door, you are our shepherd, that you will never leave us nor forsake us. At kami ingatan nyo, you will secure us, Panginoon, sa anumang pong mga masamang loob at anumang pong mga turo ng mga kaaway na hindi po namin dakarapat dapat pakinggan sapagkat kayo lamang ang dapat namin pakinggan. Nawa, dakilang Diyos, na masalamin namin na kung kami sa inyo, kami sumunod. At ito po yung magpapatunay ng totoong pananampalataya namin sa inyo. Again, Father, kayo po mangusap sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen.